mahasamot. Okay, let's go. Ayan, ito yung signature crab. Parang mas malaki at mas maganda tong place na to. Nakikihinahanap ko, binibigyan ako ng Onitsuka Tiger. So yung nadadaan ako dito, natutuwa akong bango-bango. First time ko makakita ng ganito ka less crowded na night market. Hello guys, I'm back again with another video. At ngayon ay pupunta tayo sa mga top tourist places dito sa Bangkok, which is sa Siam Paragon, sa Siam Square, and etc. Actually, hindi ko alam kung ano yung kahihinat na ng video na to, kung saan tayo mga pupunta. But first, syempre, pupunta tayo sa isa sa mga pinaka tinitignan nating restaurant na nakikita ko sa social media, ang Mahasamut. Mahasamut is parang seafood restaurant siya na kung saan meron dong mga kakaibang food like omelette. So yun, gusto ko siyang makita ngayon. Kasi actually, last year is gusto ko na siyang puntahan nung nagpunta ako dito. But hindi ko siya napuntahan dahil sa tight schedule. Kaya ngayon, let's go. Nagbook na ako ng Grab. And actually, mura lang yung Grab. From here, going doon, ang binayaran ko lang is 157 baht. And actually, ito ay Grab car siya. Hindi siya yung Grab bike na parang angkas sa atin. Kasi napakainit. Ang init ngayon dito. Para ano pa rin ako, hindi pa rin ako haggard mamaya. Tignan niya sa super init, lamig. Sinisipon na naman ako. Yun talaga eh. Yun talaga yung parang hina ako sa mga ganito kapag init, lamig, ano. Ayan guys, first time nating mag-grab. Okay, so pumunta na tayo doon. Ay, nakita ko na yung aking sasakyan. Okay, so nakasakay na tayo dito sa Grab car. And alam nyo ba, hindi ko nire-recommend na Grab car kayo. Mas maganda sana is yung Grab bike. Kaya lang, kaya ako nag-Grab car is kasi ang init. Like, ang init talaga ngayon. Pwede kayong makamura sa Grab bike kasi parang ano siya, parang siyang angkas sa atin, di ba? So parang ang 300 pesos doon, pwede nyo lang makuha doon ng 80, pwede nyo makuha doon ng 100, mga ganun. Oo, yung commutation ko. Basta mga 100 to 140, mga ganyan man lang. So, malaki matitipid halos kalahati. At the same time, mabilis kayo mapupunta doon sa paroroonan nyo. Kaya lang talaga, napakainit talaga dito ngayon sa Thailand. Parang 38 degrees Celsius kahapon. Sa lahat ng kalendaryo ko, sa lahat ng nasa world map o dito sa cellphone ko sa weather, yun yung pinakamainit, di ba? Go. I'm so excited. Ngayon pala ako kakain ng Thai seafood na talagang sa seafood restaurant kasi usually kumakain ako sa mga tabi-tabi, yung parang ganito. Sa mga ganyan ako kumakain kasi. Ganyan yung mga trip ko pagka nasa Thailand ako eh. Pero ngayon pa lang ako kakain sa isang restaurant talaga. So I'm so excited. Papakita ko na muna sa inyo yung bago tayo magpunta ng Siam. Okay guys, andito na tayo sa Mahasamut. So ayan yung itsura niya. Ayan, as you can see, this is the itsura of restaurant. Ayan. Mahasamut. Okay, let's go. Masok na tayo. Here. Okay guys, so ngayon nandito na tayo ngayon sa Mahasamut dito sa Sukhumvit area. And alam nyo, yun yung nakalagay sa Google Maps ha. Medyo malayo siya, but kung i-grab nyo naman siya is parang ang babayaran nyo lang is 150 baht. So parang okay na rin yun, back and forth. Pero meron din namang malapit na train station dito. So ngayon, tara, umorder na tayo kasi ito yung nakikita ko talaga sa TikTok. Like yan, no, literally ito. And ito yung gusto ko. Parang itong part na to, yung parang may crab, tapos merong fried rice. And to be honest, sa Pilipinas, hindi ako kumakain ng crab kasi hindi ako marunong. Like, sa lahat ng mga seafood, crab yung hindi namin kinakain sa bahay. So, feeling ko nakasanayan ko siya nung paglaki ko, hindi ako used na kumakain talaga ng crab. Kaya ngayon, na-try natin yun dito. Pero I'm sure naman na hindi naman ako dun allergic. Okay? So ngayon, papakita ko sa inyo ito. Pakita ko sa inyo yung mga bestseller dito. Kasi if ever kung gusto nyo dayuhin to, is talagang mag-grab nga kayo at para fully makita nyo kung ano yung mga possible na makita nyo dito. I mean, mga dapat nyong i-look forward. Okay? So unang-una is ayan, yung signature garlic food nila na isda. Kasi nga, ito nga ay seafood restaurant. Then, next naman is, ayan, traditional Thai and hot spicy soup. So, yung maanghang. Alam nyo ba dito sa Thailand? Kapag kakakain kayo dito, sa atin is parang napaka-anghang na niya. Pero sa kanila, parang beginner pa lang yung anghang na yun. So, ganung level. And ito naman yung scrambled egg signature menu nila. Ayan, as you can see, mga scrambled egg yan. Actually, ito talaga yung hilig ko. And next niyan is ito. Ito yung itsura, oh. Diba? Ngayon is, tignan naman natin ang pinaka-menu nila. Papakita ko sa inyo. Ayan, guys, yung menu nila, Mahasamut. Actually, hindi ko nababasa kasi wala silang English na menu. But makikita nyo naman mismo sa picture. Ayun! Nandito naman pala. Ayan, makikita nyo dyan is nakalagay. Wait, ilalagay ko. Ayan, makikita nyo dito, meron ditong sea bass deep fried with garlic sauce. Ganyan. So, parang bangus ba yun? Hindi ko kasi alam eh. Pero dito tayo. Dito tayo sa blue crab. Ito yung parang gusto ko. Itong number 7. So, yung number 7 is signature crab fried rice with crab paste and crab egg. So, yun. Itatry natin yun. Tapos, meron pa sila mga pa-omelette. Yun yung mga gusto ko try. Then, itong tiger prawn. Dito sa tiger prawn, makikita nyo, number 15, ito yon. Ito yun, no?
Then parang ito, gusto ko din itong matikman eh. Ito, papakita ko sa inyo. Nung nakita ko sa menu nila dun sa TikTok, tapos nung tinanong ko, ito yung gusto ko. Number 33, kaya lang mayroon siyang hipon. Sana hindi nababalatan. Alam nyo kasi yun kasi yung parang medyo toxic trait sa akin. Ayoko nagbabalat, gusto ko balat na talaga. So may egg, meron ganyan. So parang for me, parang all-in-one na siya, no? Parang okay na din and best yun. Then dito sa side na to is, ayan, meron pa diyang mga ganyan. Yun nga lang, wala sila ditong pad thai. Dahil hindi nga naman to ganong klaseng food. Seafood restaurant naman talaga to. Plus, dito sa likod, ayan, makikita nyo dito yung side dish. Pause nyo na lang guys para makita nyo mabuti. So, dito, number 39 is meron dyang bagel, stir fried with egg. Tapos itong 42, ano may 42? Egg squid ano ito? Egg squid deep fried. Then yung mga toppings, diba? So, yun. Tapos may drinks. Yung drinks sila, water lang, then soft drinks. Yung soft drinks sila, nag-offer sila ng Coke, Sprite, and Fanta. Okay. So, mamili na muna tayo bago ako mag-vlog, okay? Okay guys, so nakapili na ako ng order ko. So, medyo madami yung ordering ko dito kasi gusto ko talagang magmukbang tapos iti-take out ko kasi yung mga matitira ko. So, ang ordering ko is yung signature crab fried rice with crab paste and crab egg. Tapos, scallop stir fried with spicy Thai basil, glass noodle mixed seafood, stir fried with egg, and sea bass deep fried with garlic sauce. Tapos, shrimp deep fried cake. Tapos, order ako ng water. And actually, alam niyo, hindi naman ako nagko-coke talaga. Pero parang gusto ko mag-coke this time. Okay? So, yun. Papakita ko na sa inyo later kung ano itsura nito. Ayan, no, makikita niyo pala dito yung mga signature nila. So, yan yung mga bestseller nila. As you can see, ito, gusto ko to. Gusto ko tong matikman. Itong 350 na to. Then, parang ito. Pero sa crab, sa garlic sauce. Tapos, ito, pero yung may egg. Ito yung itsura. O, diba? Meron diyang mga picture. Siguro ito, show siguro to sa Bangkok. Hindi ko alam. And, ayun, ito yung itsura ng mismong restaurant. Then, ayan, makikita nyo, meron mga pa-design na ganyan. Talagang seafood talaga atake. Uy, parang ang sarap nito. Uy, tapos ito itsura. Tapos tingnan nyo, mayroon pa sila ditong binibenta. Selected cheese fish sticks. 100 baht, 3 piraso. Tapos, ayan, chrysanthemum pandan tea. 35 baht, 350 per bottle. Baka mamaya sabihin ng mismong nandito, ang dami namang in-order nito, mag-isa lang siya. Akala ata, nagsenyas na ako, ngumiti lang kasi ko. Hindi ata nila alam na order na ako nun. Pinicture na lang ni Kuya yung sinulat ko. Kasi ayun, tingnan nyo, my order. Ginanyan ko na yung my order ko. Para hindi na kami magsalitaan. Para mabilisan na lang, diba? Hello guys, so dumating na tong order ko. Actually, napakadami niya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ito, meron akong biniling drinks, itong water, tapos itong Coke. And actually, meron silang pa-free na ganito kapag magre-review kayo sa Google. So, meron. Grabe, ang dami. Tingnan nyo, meron ako ditong parang crab na merong crab paste, na merong fried rice. Tapos ito naman, omelette na may shrimp. Tapos ito naman is yung ocean based na merong garlic sauce, tapos may egg. Tapos ito naman is, ayan, as you can see, ayan, ang sarap. Meron siya parang shrimp, merong squid, and noodles. Plus this one, dito makikita nyo to, ay medyo mabigat actually. Ang bibigat ng mga plato nila. Ito, diba? May egg, tapos meron siyang pascallop. So ngayon, hindi naman natin to mauubos ngayon lahat Baka sabihin nyo, grabe, napakalakas kong kumain. Talagang gusto ko lang talagang magmukbang ngayon. And mamaya, sasabihin ko sa inyo yung pinaka-price nito. Pero ngayon, papakita ko na muna sa inyo specifically yung mismong mga food kapag naka-zoom, okay? Ayan, ito yung signature crab fried rice with crab paste and crab egg nila. O, diba? Yan yun. Then, ito naman is scallop stir fried with spicy Thai basil. This one naman is yung glass noodle mixed seafood stir fried with egg. Ito naman ang kanilang sea bass deep fried with garlic sauce. Plus, ito yung shrimp omelette nila. O, diba? Okay, let's eat! Okay, so magsimula na tayong kumain ngayon. At ngayon, uunahin na muna natin itong signature crab fried rice with crab paste and crab egg. Okay? So, let's taste it! So, tikman natin. Actually, first time ko kumain ng crab ngayon. So, may sausawan siya Ito, may pasausawan silang ganito. Makikita niyo may sili, merong parang cilantro ba to? O parang vegetable nila na hindi ko alam kung ano. Bango! Ay, sarap. Ang palalasa nito. Sarap! Tapos natin to. Guys, okay, hindi ako professional food vlogger. Travel vlogger na po ako. Ay, sarap! Mananatama yung lahat ng crab. Tapos, more like garlic Tapos yung rice niya may timpla. Hindi maalat pero meron papunta sa maalat. Tapos garlic vibes. Hindi naman kasi pwedeng kainin ko lahat ito. Hindi ko ito mauubos. I mean, pagka kinain ko ito, mabubusog na ako. Hindi ko na makakain iba. I-rate ko to ng 8 out of 10. Perfect to. Sa mga mahilig sa crab. Like lahat ng crab nandito. May crab paste, may crab egg. Tapos merong crab itself. Saka ito yung signature nila.
Talagang ito dapat talaga orderin if ever pagka magpupunta kayo dito. Okay, ngayon nakainin naman natin itong omelette na may shrimp tapos may white rice. Sarap na shrimp. Ang sarap. Ang anghang nga lang ng sauce. Susawan. Ang sarap ng egg. Ang sarap ng egg. Literal. Nahilig ako sa itlog eh. Mas i-recommend ko to compare dun sa isa. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ako talaga ma-crab. So, mas na-appreciate ko to. Ito, 9 out of 10. Simple lang siya, pero ang sarap. And mabubusog ka na kasi ang laki ng serving, oh. Ang laki. Wow. Hindi ko pwede kainin ko agad kasi hindi ko na makakain yung mga susunod. So far, since dalawa pa lang naman natitikman ko, ito yung kakainin ko na pang matagalan. Okay, so dito naman tayo sa next meal. Ito naman, wait, titignan ko muna mabuti. Ito ay scallop stir-fried with spicy Thai basil. Okay? Actually, medyo konti yung serving nito kumpara sa mga previous ones. Ayun, sarap. Masarap to. Kung gusto niyo na parang Thai na Thai yung lasa, ito. Ang sarap. Medyo matamis siya, na maanghang, na may konting saltiness, na malalasahan niya yung basil. Ganung level. Uy, may sumilip. Meron siyang mga garlic kayo makakain. Scallop siya eh. Ayan. Wow, nagsusum. Alam yung nakain ko sa Pedmark, yung pad kapraw, parang ganun yung timpla niya. Bon appetit. Appetit. Ang anghang. So, ito i-rate ko dito ng 9 out of 10. 9 out of 10. Okay, let's eat the egg. Tignan yung egg, oh. Runny. Kita nyo? Wait, pakita ko. Ay, no. Runny siya. Wow, runny. Woo! Runny. Hindi ko sure kung yung egg dito sa Thailand, puro duck egg. Parang puro duck egg. Kasi, ang ano niya yun, tignan nyo, yung madilaw. I mean, yung ma-orange. So, ito yung pagpunta ko dito. Kaya if ever kung pupunta din kayo dito, malalaman nyo. Naniniwala kayo sa akin. Maanghang nga lang. Kung kayo ay mahilig kayo sa maanghang, pwede pa din sa inyo to. Kung hindi kayo mahilig, ibang choice ng food ang orderin nyo. Pwede nyo naman sabihin. Kasi, walang language barrier dito. Yung mga tao dito talaga magaling mag-English. Ay, ito na tayo. Nung kanina. So, binaba ko talaga yung camera para makita niyo yung mismong food. But if ever. So, ito, ocean-based deep fried fish with garlic sauce. Ito yung garlic sauce. Ayun, as you can see. Ayun, tingnan nyo. Ay, parang matamis yung garlic sauce. Alam mo yung parang, kung haamoy niya siya, yung parang soy garlic sa bonchon. Ganun yung amoy niya. And parang, it's giving that way nga naman talaga. So, ayan. Ganun nga siya. So, may egg dito. Yung egg dito, hindi ko naman nakakainin. Yung egg mo na sa kabila yung kukunin ko at ilalagay dito. Kasi sayang eh. Mamaya ako pakakainin yan. Ang sarap. This one. Parang ano muna sa akin is yung omelette. Pangalawa ito. Pangatlo yung Thai basil. Panghuli yung pinaka-signature nila na crab. Dahil gusto ko talaga yung omelette eh. Very basic, no? Grabe, pinipicturean ako nung ano. Pinipicturean ako nung kabilang table. Sinasabi siguro, ay, napaka, daming in-order. May isa lang siya. Meron mag-asawang Kay na nasa tabi ko. Okay, so, buksan natin ngayon itong isda. Ay, ang ganda. Ang ganda, no? Isda, oh. Tignan niyo yung loob. Tulog! Ay, no? Tignan niyo. Oh, di ba? Ang ganda ng luto sa loob. Tayo talaga eh, hindi talaga tayo pang food vlogger. Naglasang garlic gravy ka. Ah, sarap ng isda. Ang sarap nito. It's giving. Parang nagkakatalo to sa kay omelette sa akin na number 1. Ang sarap. Ng loob. Literal. And ang pinakahuli na ating iti-taste test is itong kanilang glass noodles. So in short, pancit. Tikman muna natin itong tahong. Tingnan nyo, ang laki ng tahong nila. Oh, laki ng tahong. Grabe, sana naman okay yung chan ko later dahil puro sipon tong kinain ko. Yung tahong nila may timplang tayo sa loob eh. Ang sarap. Malaman, malinamnam na parang pinakuluan sa bawang. May linamnam ka malalatahan sa tahong. Malinamnam yung tahong. Ang sarap ng tahong. Hala! Ubus na yung tahong. Wala na. Until, hindi. Meron sa ilalim. Natakpan. Ito, shrimp. Okay. Okay ka. Normal lasa niya. The moment of truth. Titikman na natin tong glass noodles. Hindi ko ma-explain yung lasa. Pero lasang sotanghon siya na hindi siya maalat. Yung lasa niya parang pad thai. Ganon. Dami, o tignan nyo. Sarap. Tapos madami pa siyang laman. May squid, merong shrimp, merong tahong, may mga gulay. Tingnan pa natin. Diba? Ang sarap. Okay guys, so tapos na ako kumain. Actually, hindi ko siya gana naubos lahat kasi napakadami. But, ito yung pinaka-nagustuhan ko. Pinaka-nagustuhan ko itong mismong omelette nila. Actually, ito talaga hindi ko dapat orderin. Pero ito yung sinuggest ng mismong owner na nagustuhan ko pa. Plus ito. Ito yung isa sa nagustuhan ko. Actually, ito yung ocean
deep fried with garlic sauce. So parang ano siya, parang siyang nasa bonchon, yung parang fish fillet na nabibili natin sa bonchon. Parang ganun yung lasa niya, ganun na ganun. Itong mismo soy garlic, ganun na ganun yung lasa. So ito, highly recommended ko to. So ilalagay ko na lang dito sa mismong screen, i-overlay ko na lang yung mismong puno pa yung itsura niya. This one. Actually, Thai basil, i-recommend ko din. Kung gusto niyo may touch of pagiging Thai cuisine, yun talaga. Actually, feeling ko Thai food naman lahat to. Pero yun kasi talagang pinaka-Thai. Yun mismo may basil. Tapos ito, masarap din naman to. Kaya lang kasi, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, ito yung pinaka-signature nila dito. Sabi ko sa inyo, di ba, na hindi ko nakasanayan kumain ng crab. Kaya parang tulad yan, di ba? Parang hindi gaanong ma-appeal sa akin yung crab, to be honest. Pero the rest ma-appeal sa akin. Pero sa mga ibang tao, kapag kayo, nagka-crab kayo, yun talaga pinaka-gusto nyo. Yun ang pinaka-magugustuhan nyo. Pero for me, as a person na hindi lumaking kumakain ng crab, na hindi laging kumakain, so parang yun ang pinakahuli sa akin. The rest is good. Yung glass noodles nila ito. Itong glass noodles, masarap siya. Kaya lang, since pinakahuli ko siyang tinikman, parang feeling ko nabusog ako ng slide kasi puro rice yung kinakain ko. Then, puro mga fish, puro mga scallops. Masarap siya. Then, halo-halo. Meron na ditong tahong, meron ng squid, meron ng shrimp, meron ng cabbage, meron ng mga egg. Halo-halo na talaga dito, okay? So, pwede nyo itong bilhin kung ang gusto nyo ay atake ng pagkapansit, ganun. Ito yung pansit nila, then the rest is okay. So, ngayon, uubusin ko na lang muna itong pinaka-food ko, then ipapa-take out ko na lang yung iba. Okay guys, so papa-take out ko na itong mga food ko. Actually, medyo marami siya. So, mamayang gabi, ito yung kakainin ko para meron tayong kakainin before we go sa Pattaya tomorrow, okay? So, mamaya sasabihin ko sa inyo yung total price nito. Okay, so ayan, tinake out ko siya. Buti na lang nakalagay siya sa magandang lalagyanan. And actually, ayan, tignan nyo. Makikita nyo is secured na secured siya. Actually, pwede nga hindi na muna ako umuwi ng hotel. Kaya kasi mas preferred ko na uwi muna ako para ilalaga ko muna to. And malapit lang naman yung hotel dito. Like, parang 200 lang naman yung Grab. So, yun. Umuwi na muna tayo. Then, ilalagay na muna natin sa ating hotel. Bumalik ako dito sa ating hotel at ngayon, iniligay ko lang doon mismo yung tinake out natin. Tapos, ayan na. In-upload ko lang yung final episode ng Japan Vlog. Pero hindi yun yung final episode. So, in-upload ko lang. And alam nyo ba, pinanonood ko yung mga YouTube videos ko kapag ka nasa ibang bansa. Dahil, para magkaroon ako ng international viewers and at the same time, yung AdSense mas maganda. Tinuro sa akin yung mga travel vlogger kong friends. Kaya if ever ko nag-vlog kayo, tapos nakamonetize na kayo, hayaan nyo lang na nag-play habang nasa hotel. Turo sa akin nila yun. And ayan, pinagpe-play ko siya. So ngayon tara na, lumabas na tayo. Dahil ngayon ang pupuntahan natin is yung area ng Siam. Then magpapa-Thai massage tayo. Diba? Ang dami nagre-request sa inyo ng Thai massage. So ngayon gagawin na po natin. At ayan, nagpalit na nga ako. Kanina iba yung suot ko. So ito pa rin yung suot ko. Then ako elephant pants. Tapos nag-chinelas na ako kasi syempre magpapaa doon. So ito na lang yung sinuot ko para comfy. Then after na Thai massage, gusto kong bumili ng sapatos. Then after kong bumili ng sapatos, parang gusto ko magpunta ng Owl night market. Kasi meron ako nakita sa TikTok na underrated na night market. Kung may time pa tayo, pupunta tayo doon. But hindi ko kayo pinapangakuan na. Ang sure lang natin ngayon is yung massage tapos yung mismo Siam area ng mga malls. Okay? So, let's go. And so, nag-book tayo. Ay, ang bilis naman. Nag-book tayo ng Grab bike. Oh, okay. 101 baht siya. Okay, guys. So, ngayon nandito tayo ngayon sa BTS station. Specifically sa Siam. Dahil dito malapit yung massage place na ating inavailan, which is sa Lex Massage. And actually, meron siyang 18 branches na available yung mismong massage na yun. Kaya lang, ito yung pinili ko kasi mamaya pupunta ako sa Siam Square para lilipat na lang ako dito mismo. Okay? So, parang, I mean, andito na lahat. Wala na akong kailangang intindihin pa. Like, ayan, no, kitang-kita from here, ayun, no, Lex. Ayan. Let's go. Again, yung massage po na to ay binuko po via Klook. So, yung link ilalagay ko na sa ibaba. And also, again, you can use my code PALAIBANTAIBANG para magkaroon kayo ng extra percentage discount sa lahat ng available sa Klook. Mapa hotels and activities. Nakalagay dito may dalawang branch na magkalapit eh. So, may mili na lang ako ng isa dyan. Then, ayan yung isa yun. Chinek ko. Parang mas malakit, mas maganda tong place na to. So, feeling ko dito na lang ako magpapamas. Ang dami naman. Meron dyan at meron pa dito. Tatlo yung magkakatabi. Ito yung itsura. Diba? Ayan, tignan nyo. Pinagpalit ako ng chinelas dito. So, malapit na siguro magsimula. Ano lang yung bayad ko dito sa Thai massage dito? Parang 1,333 pesos lang. 120 minutes. Ito yung menu nila. Mga services. So, ayan. Sintro massage. Mura pala ng 60 minutes. So, 650 baht. Ayan, meron pa dito. Pause nyo na lang ha. Kung gusto nyo mag-walk-in, yan yung price. Ah, okay na. Wait. Ayan, tiga nyo. Ito yung gold. Mga treatment. I-pause nyo na lang ha. Then, ayan.
Kasi tinatawag na ako eh. Ayan. Ayan, so lilinisin na muna yung paa. I'm vlogging. So meron dito area na kung saan pwedeng nililinis. Parang pa-foot spa effect, ganun. Parang pawas-was lang ang paa para maging mabangot, malinis. Papanik na ako sa taas, bye-bye. Pakita ko na muna yung treatment room hanggat hindi pa nila sinasara. Ayan. Ayan guys, ito yung itsura ng treatment room. Ayan, as you can see. Yeah, okay. Ayan yung itsura. So nakalagay dito, please check your belongings before you leave. Yan, ganyan. Aircon sila dito, tapos sabing ganun, isuot ko daw to. Parang pa-pants, ganun. Tapos ito, damit! Pati pantaas pala. Okay, sige, maghuhubad na ako. Mamaya na lang. Bye-bye. Sasabihin ko lang sa inyo review ko about dito. Okay guys, so tapos na yung 120 minutes. Actually, ang tagal pala ng 120 minutes do. Nakatulog ako pero at the same time, parang ako nabugbog. Ganun pala yung Thai massage. Kasi hindi ako usually nagta-Thai massage. Alam niyo yan. Hindi kayo nakakakita ng mga massage content na tayo sa content ko. Sa mga vlog ko. Sa Bali, nakapag-massage na ako. Pero dito, parang bibihira kasi, Diyos ko, ngayon first time pala at napaka-diin, napaka-ganon. So, nag-enjoy naman ako so far. Tapos, ito si ate, katabi ka na siya. And, ngayon, bumaba na tayo at bigyan na natin siya ng ating pasasalamat. Alam niyo na yan. Hindi ko nababanggitin in English dahil baka, you know. Okay guys, so tapos na tayo and actually, it's already 7:06 PM. Bukas pa naman yung mall. Kasi diba sabi ko sa inyo, titingin pa ako ng sapatos. So, nag-enjoy naman ako sa basahin ni ate pero feeling ko lang kasi talagang hindi talaga kayo pang hardcore na massage. Hindi ako ganun. So, if ever kung ganun yung mga gusto nyo, pwede. Sinabi ko na, nag-Google Translate ako, sinabi ko ganun, soft massage please, ganun. Bigat pa din ang kamay. So, ganung level. So, if ever kung gusto niyo i-book to, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. So, you can use my code PAULTAY5 para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng hagal sa Klook. And oo, ang in-avail ko is, thank you so much, 120 minutes na massage with balm. So, yun yung in-avail ko. At ayun si ate. Hindi ko napapakita yung face niya. Then, ayun. Meron silang pati and pa-snack. So, ngayon tikman natin para naman ma-appreciate natin ang kanyang inihanda. Yung snack parang mga nabibili sa bakery. Yung ganito. Yung parang, hindi ko alam yung lasa. Ay, hindi ko alam yung tawag, pero alam ko yung lasa. Sarap! Thank you! Kainin natin to para makaano tayo sulit. Tapos yung tea. Normal tea, hindi ginger. Oh, demanding. Ikaw na ka namili ng pinakamurang massage, tapos mag-demand ka ng ginger. Kasi share ko lang sa inyo, alam niyo ba? Pinakamurang massage yung pinili ko. Na nakita ko sa Klook na may magandang reviews. Sarap. Walang lasa. Thank you so much. Thank you. Okay. Punta na tayo sa Siam Paragon. Grabe, ang dami palang massage place dito. Ang ganda nito, oh. Ganda. Yung gusto ko yung parang nakapaalang na gano'n. Uy, may kainan dito. Alam niyo ba guys, kung ano hinahanap ko sa sapatos? Wait, parang ngunguna ako sa boses ko. Kasi sinisipon ako alam niyo kung ano hinahanap ko sa sapatos? Ang hinahanap ko is Nike Air Force 1 all white. Meron kasi ko niyan, kaya lang kasi ang dumi na niya. Like literal na madumi. So parang hindi na ako nag-enjoy gamitin siya. And medyo na ROI ko naman na siya at sulit na sa akin kasi matagal ko na siya nagamit. Kaya ngayon, let's find a Nike store or kahit anong yung maramihang mga brands sa bawat isang store. Ayan, so ngayon lumipat ako sa kabilang exit dahil doon tayo pupunta sa Siam Square. Dahil pagka dito tayo sa Siam Paragon, ang mga binebenta dito, puro mga Gucci, mga Hermes, mga LV, mga YSL. Pang Siam Center lang tayo. Ayan, dito yun sa Siam, BTS. Tawid lang tayo dyan, sa kabila yun. Alam nyo, minsan napapaisip na lang ako, bilhin ko ng bilhin ng sapatos. Ang paa ko lang naman dadalawa. Hindi naman sana ako octopus. Alam nyo, ako, hinuhusgahan ko yung mga turistang naka-elephant pants. Diyos ko, halatang mga turista. Ba't ganun pa yung sinusuot, no? Sa prank, isa ako sa kanila. Twink! 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 Nike hinahanap ko, binibigyan ako ng Onitsuka Tiger. Pero actually, ayun na yung Gentlewoman. Ayun yung mismong flagship store. Dito lang yung matatagpuan. Hey, where's the Nike? You have Nike here? Nike? No? Where is the Nike? Do you think there is in Siam? May fashion show dito, puro mga artista sa Thailand. Yung mga nakikita ko, like literally, nakikita ko sila, kaya lang din sila kilala. Hindi sila kilala. Sino yung mga yun? Talagang pinipilian sila. Like literally, tumitili talaga lahat. Hindi pa ba tayo makakita dito ng bilihan ng Air Force 1 na Nike na white? Wala akong makita dito na Air Force 1.
na all white. Ito, meron ako nakita. Air Force One, all white. Meron kaya size ko, 4.3. Convert ko nga magkano yung 4.3. Ang 4.3 ay 6,717. So, may tax refund pa. Sis, we have size 8? 8? Okay. Yeah, 8. And also 8.5. Thank you. Alam ko guys, na it's a bit outdated. Pero kasi ito talaga yung trip ko. Alam niyo yun, talagang kahit masakit siya sa paa. Ito yung gusto kong pinapartner sa mga sapatos. Like yung ganito ko talaga, ano na siya? Yellow na color, magba-brown level. Okay, abort mission. Wala silang size. So, hanap tayo dito ng parang counterpart ng shoe salon. Yung tipong madaming sapatos sa loob. Guys, ang ganda ng brand na to. Oh. Dito sa, ano siya, Siam Center. Oh, di ba? Ba't ibang mga style? Ito ka pang lalaki. Ang ganda. Last chance, JD Sports. Let's check. Uy, nakita ko na agad. Air Force One white. Yeah, let's go. So, ayan, nagtetest na ako. Actually, hindi ito kulay nito, pero yung mga display nila kasi pinagtetest nila. So, 8 to. Kasya naman yung 8. Tapos itong 8.5. Ang babae ito ba? Pero ba't ito yung binigay? Ayan, o. Ayan. Parang feeling ko 8.5 ako. Okay, ganun yung kabilis. Kabili na tayo. Kukunin na lang natin. So, ngayon, kailangan magpunta ng maaga doon mismo sa airport dahil may tax refund to. Ayan na. You can check again. Okay, I'll check it. I check the file. Ayan. Kunin na natin. And guys, alam nyo ba, meron akong ganito. Ito yung isa kong laging ginagamit, 530 na New Balance. Pero wag na muna tayo bumili ng New Balance, kabibili lang natin sa Taiwan. Kubayaran na natin yung Nike. Hala, ang ganda dito, oh. Ang ganda. Magkano siya? Oh, 4,700 baht. Grabe outfit ko dito, oh. Para lang akong mamalengke. Para lang ako mamamalengke dito sa Thailand. Diyos ko, Lord. Makainit kasi talaga. Okay. Gastos na naman. 8.5 yeah. 3,700 baht. Let's go. Ito na lang dinala ko. Normally kasi hindi ko dinadala dito sa Thailand. Tayo ay makakapag-request ng tax refund. Here. Okay. Guys, sino ba yung mga yan? Hindi ko sila kilala. Grabe, muntik pang magkagulo doon sa dinaanan ko kasi may dumaan na artista. Lalaking artista sa Thailand pero hindi ko naman kasi siya kilala. Tapos, grabe, nagdubugan. Biglang nung naglakad ako, parang ako yung artista, guys. At nabili ko na nga ang aking gustong sapatos. Actually, hindi ko alam kung worth it yung ginawa ko na bumili na lang uli ako ng bago. Kasi meron na ako nito dati. Kaya lang kasi naninilaw na talaga siya. Alam niyo yung sulat ng mga size? Wala na. Hindi na nakikita. So, feeling ko naman ROI na yun, no? And alam niyo, mas mura doon sa sinabi ko sa inyo shop kumpara doon sa mismong Nike store. 3.7 lang bili ko dito. Pero doon sa Nike store parang 4.3 ba? Or magkano yung pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Madadaan na naman ako dito sa Lush. Tuwing nadadaan ako dito, natutuwa ako ang bango-bango. Ay, nako, kung meron lang akong bathtub sa bahay, lagi akong bumibili niyan. Ayan pala yung aking mga kasama. Hello! Alam nyo, ngayon ko lang dinapagtanto. Ang tagal ko na dito, hindi pa pala ako nagpa-pad thai. I think it's time. I need to eat pad thai. Sakto kasi andito na rin naman tayo sa Tips Amay. Very timely ang ating paglakad. Yan. Let's go, Tips Amay. Uy, ayun pa yung hinahanap ko, McDonald's. We are literally hitting 2 birds with or in 1 stone. Kasi grabe talaga yung pagkikrave ko dito sa sa McDo. Tagal ko na din nakakakain yan. Eat in tayo. Okay, let's pick na lang. Ito yung mga menu sa McDo. Okay? Okay, sige. Tigisa, tas may fries. Ayan yung drinks. Mag-iced tea na naman ba ako o kakaibang drinks naman? Kasi pagka milk tea or Ovaltine, baka na mamaya Jumems na naman ako. Mamili kayo. Ano ba pipiliin ko? Sige, milk tea na nga lang tayo. Select fried chicken choice. Hindi ba pwedeng both? Oh, ayan. Pwede naman pala. Okay, add to order. Okay, 109 baht na yon. Then, mag-add tayo ng gusto ko pa. Curly ba o hindi? Ay, hindi yan. Curly ba or no? Magkano pagka large? 95, dito 99. Sige, dito na tayo. Isa lang naman tayo magka-curly. Treat natin si Self. Kung nyo may order, not today. Ayoko na muna. Not today. 208. Okay. Pay at the counter. Table service, pick up. Try natin table service. Ay, ano to? Enter your number. Bakit may enter your number? 27. Okay, continue. Okay, so andito na tayo. Kabili na tayo ng lahat. Alam niyo, feeling ko magkakasakit ako. Nagbibiro ka naman sana ako. So, 208 baht yung total na binili natin. Pwede na, worth it yan. Worth it. So, suminga muna tayo. Ito na lang dinala ko yung tissue sa ang ayaw ko mangyari, dumugo na naman ilong ko. Kasi dumugo ilong ko kahapon. Di ko na-videoan sa Duki. Dumugo. Okay guys, so dumating na yung order ko. Dumating na tong ice milk tea. Then, dumating na din tong dalawang chicken in order ko. Isang maanghang, tas isang hindi. Plus yung curly fries. Actually, sa Pilipinas, hindi ako kumakain ito. Kasi hindi din naman ako kakaroon ng time sa Pilipinas. Alam nyo yan. Alam nyo yan. If ever ko lagi kayo sumusunod sa akin, sa mga vlogs ko, alam nyo na medyo hectic ang schedule natin. So, mas natitikman ko pa yung McDo sa iba't ibang lugar. And so far, sa mga french fries, parang magkakamukha lang sila. So, chicken, magkakaiba. Ngayon, kumain na muna tayo. Itong curly fries, same lang siya sa atin. Kung ano yung lasa sa atin, ganun lang din lasa dito. Try nyo ba?
Hindi ko alam kung narinig nyo kung kaya ng mismong mic na to yung ASMR feels. Ngayon, tikman naman natin to mismo ice milk tea. Ayoko na talaga mag-milk tea eh. Pero, dahil meron tayong time dito sa McDo para matikman na rin natin. Gusto ko kasi talaga sa milk tea, mga local milk tea, mga gawa sa kanto-kanto, ganun. Masyadong lasang commercialized and powdery yung lasa. Okay, so kainin na muna natin tong spicy chicken. Tignan nyo, oh. Kitang-kita yung ano niya, yung balat, oh. Ang sarap. Maanghang but mas maanghang pa rin yung chicken na spicy sa Malaysia. Anghang. Tignan nyo, tumitingin yung mga nasa paligid ko. Kumitingin sila. Nakikita ko sa screen. Medyo mainit pa siya. Okay guys, so ngayon ito namang isa. Itong hindi maanghang, kainin na natin. Tignan natin kung malutong ba. Lutong. Kaya lang dito, to be honest, mas gusto ko yung spicy. Kahit hindi ako may spicing tao, mas naramdam mo yung lasa niya. Malalasahan mo. Ba't tingnan nyo, ang laki oh. Ang laki ng mga chicken dito. Philippines could never. Okay, so di ba sinabi ko sa inyo kanina, pupunta ako sa isang night market dito, which is a all night market. Medyo malayo kasi yung biyahe. Tignan nyo. Like, ayan o, literally malayo 50 minutes. So, Siam to Yaek Notaburi 1. So, 50 minutes yung biyahe. Lilipat-lipat pa. So, 1, 2, 3 train lines ang aking lilipatan. Pero kasi for me, underrated siya eh. Gusto ko ding makita kung ano yung ibubuga niya. Pupuntahan ko na ba? Sige na nga. Pupuntahan ko na pero kailangan mag-comment kayo. Mag-comment kayo dito sa comment section ng #thankyou. Kasi nagpunta ako. Magpasalamat kayo sa akin. Okay guys, so ngayon dito na ako sa Yaek. Ito, yung train station na nandito sa baba. And actually, walang katao-tao dito. Kasi ito talaga yung night market na walang turista. Pero sikat siya sa Google Maps. Yung Google Maps na ilalagay ko sa ibaba. Ginawa ko, nag-book ako ng Grab. Ayoko magpunta doon ng hindi ako naka-Grab. Kasi baka mamaya mahablutan ako. Ay, natigan nyo oh. Ayan. Kahit pa paano naman, natatakot pa din naman ako guys. Kahit mag-isa ako. Ayan o, exit 3. Ito exit 3. Literally, walang katao-tao. Oh, walang katao-tao. So, pag napanood na naman ng aking magulang tong aking vlog na to, ang mother ay mag-aalala na naman ng sobra yun. Pasensya ka na. Napuntahan ko na kasi mga ibang mga night market dito sa Bangkok. So, kung pupuntahan ko yung mga hindi ko pa napupuntahan. At ito, malayo ito. But, walang turista. Ako pa lang ang mag-feature nito na Pilipino sa YouTube. Okay, so andito na tayo. And guys joke lang sinabi ko kanina na ako pa lang mag-feature nito. Hindi ko alam kasi wala pa ako napapanood. Baka mamaya may mag-comment na naman. Feeling mo, ikaw lang ang nag-feature niyan. Hindi. Pero at least mapakita ko sa inyo. Ayan diba? Ang ganda grabe. First time ko makakita ng ganitong ka-less crowded na night market. Diba? Walang katao-tao. Ganun sana. Ayan, ito tingnan nyo. Papasok na tayo sa gitna. Papakita ko na sa inyo. Tingnan nyo. Pambabae agad. 150 baht lang guys. Mga pantulog. 300 baht. Grabe, ang lawak. Ang ganda dito. Kalawak pang Pasko. Kaaga naman Pasko. Ayun ang mga mango sticky rice. If ever. Ayun ang mga balanggot. 120 baht lang. Tignan nyo mga second hand to sapatos. 200 baht lang siya guys. Ayun yung mga size. Pang dito ako sa 39.40. Ayun na, pang dito ako 39.40. Kala wala naman akong gusto. Ay, grabe tignan nyo guys. Mga Adidas, Nike, Crocs. Ang galing. If ever kung gusto nyo mga original yan, 200 baht lang. Wow. Kung may kasya sa akin. Sa sarili ko hindi nakabibili. Pero baka naman kasi meron may kasya sa akin dito. Isusuot ko. Kasya sa akin, Kasya sa akin, 200 baht lang. Wow. Sige nga, bibili nga tayo ng Crocs. Diyos ko, bigyan naman tayo magkakaroon ng Crocs. So, bibilin ba natin? 200 baht lang to. Kaya lang parang gusto ko black. So, sana maganda siya, Kaya lang meron kasing meron sunog ng yosi. Balikan natin mamaya kapag napagtripan talaga natin. Ang init, Diyos ko, Lord. Ang init. Ay, ang ganda, Ang mura ng polo dito, 150. Meron din dito, Diba? Grabe, ang gaganda pa. Paano kaya itong mga polo na to? Grabe, ang sarap mamili dito. Walang katao-tao. Ang cute naman. Tignan nyo, nagbebenta dito ng mga isda. 30 baht to. Tapos ito, 20 baht. Ang mahal naman. Ganyan ba talaga kamahal ang isda ngayon? Ito, 10 baht. Ang cute, ang liliit. Nakakatuwa. Dami. Paano mong iikutin to? Oh my God. Ito yung mga damit ko. Ito yung mga damit ko. Ayun yung polo ko. Tingnan natin kung magkano dito. Wow. How much? How much this? Tingnan natin kung magkano. 280. No promo? Promo, no. Oo nga, nakalagay din 280. Ba't nagtanong pa ako, ito pala. Din hindi din ako nagbabasa. 280. Mas magandang mamili dito, wala kang kaagaw. Sa John Fairs, tapos doon sa The One Ratchada, may mga kaagaw ka. Ayan, tingnan nyo nilagay ko. New stock, sabi ko. Google Translate ko na. Hi, here. Ito na ba? Dito lang. Hi. Sige na, para magkaroon ako ng bagong puting polo. Okay, I'll get it this one. So, 280, 280. 250 each.
250, 250. 250. Bait yan eh. Parang ko naman, 270 isa. Lagasan na tayo na ng 540. Okay, wait. Ayun ang mga pambata. Ang cute naman. Alam niyo ang problema ko? Tingin ako ng tingin dito. Hindi ko alam kung meron pa akong extra baggage. Ito para mga beachy-beachy yung vibe. Oo, mga pang beachy-beachy vibe. Beachy-beachy vibe. Wow. Dulo na to. Hindi na pwede dito. Baka mahablot na tayo dyan. Let's check! Ayan, kung gusto niyo ng mga bra guys, 2 for 150 baht. Ito, mga sapatos na naman. I don't know kung ito ay mga second hand or what. Feeling a second hand. 450 baht. Kung gusto niyo ng mga second hand, ayan, 450 baht. O, diba? Ganda. O, mga pang sporty. Though, hindi ko alam kung original yan. Dahil alam niyo naman, hindi naman ako shoe addict. Sneakerhead pala tawag doon. Kung ano sinasabi ko. Wow, ang ganda nito. Oh. Is this original? 450 baht? 450 baht to? Lahat yan. I mean each. Ganda! Uy! Stan Smith! Superstar. Malilinis pa sila. Oh, baka mabasag ko yan. Ano ba kayo? How to ask? Ayan ang mga pantulog, mga pang cellphone, mga cellphone case, pang S24, iPhone, iPad. O, ultimo yung mga ganito, mag-uwi ba kayo ng ganyan? Cebu Pacific, pal! Uy! Philippine Airlines. Oh, mga damit na pang teenager, 100 baht if ever kung gusto niyo mga pambabae. Oh, ito, ano to, timely. I mean, updated yung design. Ayan, mga pang straight ng buhok. Oh, mga second hand iPhone, oh, na iPad. Oh, mga cannabis. Sabi, napakalawak dito Worth it siyang puntahan, guys. Sadyang alala lang talaga akong mabili. Meron naman ako ng bili sa mga ibang shop kasi. Alati kayo, napakalawak. Ang lawak ng night market na to, pero walang mga turista. Ako lang. Lahat sila hindi turista, guys. Ramdam ko. Oh, mga pambabaeng damit. Pwede kayo dito mag-check. Ayan, guys. So, pwede kayong bumili dito ng mga eyewear, mga salamin. Oh, mura lang. Diba? Meron pa mga varsity shirts. Tama ba? Mga yung ba tawag dyan? Grabe, napakalawak talaga. Super lawak. If ever kayo na lang mag-check. Ay, yung area pala na to. Mga ano pala to. Mga bagay na pinagbabawal sa Pilipinas. Hindi nakikita yung mga presyo kung magkano nila binibenta. Walang nakalagay na price. Mayroon pala dito area na open field. Pwede kayong kumain. Dito na tayo sa section na to. Ito ay mga food. Mga street food. Ba't ibang uri? Yan. Tutor ko kayo. Ito mga corn. Ito mga stick. Food on stick. Ito yung Thai milk tea. Ay my God, donut. Ano na naman ito? Ito, mukhang masarap. Truffle ba to o waffle lang? Waffle lang. Bakit naman kasi truffle yung hahanapin ko dito sa night market? Ikot tayo. Kung ano ba yung mga pwede nating makita. Ayun na. May mga fries. Mga noodles, mga food na nakapack. Oh, ang cool nito naka-ready na energy drink o mga healthy drinks. Kiwi, blueberry, lychee, orange juice. Okay guys, I have decided bibiling ko tong white. Gusto ko talaga yung white eh. Ayoko kasi pa nung may butas-butas. Parang gusto ko yung close lang siya. So bibiling ko siya and bibili na ako sa Shopee ng pampaputi. 200 baht lang naman. Okay guys, so andito na tayo uli ngayon sa train station na kung saan napakalapit dito sa all night market. At ngayon, ayan, babalik na tayo sa Taupun. Taupun na yun o Taupun. Ayan, nasa taas na yan. Yung nasa taas. Ito. So, yan. Pagka lumipat tayo ng ibang train line, dire-diretso na yan. Papunta dun sa train line natin which is dun sa Sotisan. Okay? So, let's wait na lang yung next train.